na tagumpay. Number one po ay yung word na distraction. No, sapagkat si Pablo po, habang siya po ay naghahayag ng salita, meron pong isang babae na fortune teller siya. Sigaw siya ng sigaw at sinasabi niya ito ay mga alagad ng Diyos. Bagamat totoo naman yung kanyang sinasabi, pero siya po ay under the possession of evil spirit. So ito pong babaeng ito ay sinasabi rin for many days ay dinidistract niya si Pablo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya noong pong medyo naiinip na si Pablo, nirebuke niya po yung evil spirit. Kaya itong babaeng ito ay nakawala doon sa possession ng evil spirit na ito. At nagalit naman yung businessman may hawak dito sa babaeng ito. Kaya nagkaroon po ng kaguluhan at si Pablo po at si Silas ay kanilang sinaktan, binugbog hanggang itinapon nila sa kulungan. So yun po ang isang bagay na hadlang sa ating ninanais na tagumpay sa buhay, maging sa ating leadership. Yung tinatawag na distraction, there are many distraction na po pwede natin ma-encounter doon sa tagumpay na ating hinahanap. Like yung pong mga tao, yung mga naysayers, yung pong mga tao nagsasalita ng mga kasinungalingan, no? At yung iba naman ay totoo ang sinasabi, pero iba naman ang motibo, no? So yun po yung una. Pero ito po yung pinagtagumpayan ni Pablo sapagkat siya po ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Pangalawa po yung word na disappointment, no? At kasi po, ang sabi doon, many days, itong babaeng ito ay hindi talaga tumitigil. Minsan kapag medyo matagal na talaga yung trials, ano? At nahihirapan na tayo dahil medyo matagal, hindi saglit lang. Ano? May mga temporary trials and problems. Kaya parang okay na. Pero pag medyo tumatagal na ng konti, yung disappointment pumapasok na dito. Ang isang matindi pa dito, binugbog sila, itinapon sila sa prison for no reason. Mahirap kasi yung gumagawa ka na ng mabuti, ikaw ay binabato pa, ikaw ay pinarurusahan pa, at inaakusahan ka ng mali. So naranasan po ni Pablo yun, pero na-overcome niya yung disappointment. Bakit kaya? Kasi nakafocus siya sa mission. Doon sa vision na kanyang nakita mula sa Panginoon, ay nag-stick siya doon. Kaya noong dumating yung pagkakataon na sila po ay nandoon sa prison, sa halip na siya ay magalit, sila po ay nanalangin. Sabi at midnight, Paul and Silas begin to pray and sing praises to God o sing hymn to the Lord. Yun po ang isang nakakapagtaka dito. Kasi nag-pray sila, ang sabi, during midnight. Yung pong midnight kasi ang ibig sabihin nito ay yung transition mo na mula doon sa problema patungo doon sa hope, doon sa tagumpay. Yun po ang pinapahayag. At ang nakakatuwa po rito ay may binanggit po doon na si Pablo po pala ay Roman citizen. Ang isang pinagtataka ko rito sa istoryang ito, hindi niya agad sinabing I am Roman citizen, I have the right na ipagtanggol ang sarili ko, hindi niyo ako pwedeng saktan kasi taga rito ako sa Roma, no? At bawal po pala yun, noong panahon yun na isang citizen, Roman citizen ay ikukulong mo na lang bigla o parurusahan mo. Kaya lang hindi niya in-invoke yung rights niya, hinayaan niyang mabugbog siya at maitapon doon sa kulungan. Ito po yung tinatawag na disengagement. Takot po tayo minsan na mahirapan, wherein hindi natin alam may layunin pala ng Diyos kung bakit pinayagan ng Panginoon na sila po ay mag-suffer. Sapagat may sinabi po ang Bible sa Romans 8, beginning verse 17 to 18, na we will glorify with the Lord Jesus Christ. And so, tayo po ay magiging makakasama rin o mayroon pong paghihirap din na tayo po ay na ating daranasin ng kagaya ng dinanas ng Panginoong Jesus. Sometimes, iniiwasan po natin talaga yung kagaya ni Pablo. Pwede niyang invoke yung rights niya na para huwag siyang mabugbog. Pero ano niyo po ang tao ngayon, gaya ng sinabi ni Mayor kanina, ayaw talagang mahirapan ayaw magsakripisyo. No? Kaya yung mga bagay na dapat na yung layunin ng Diyos, yung goal ng Panginoon, yung plano ng Diyos para yung victory ay ating tanggapin, hindi po iyon maabot. Why? Sapagkat ang nais palang iligtas ng Panginoon yung jailer. Actually po, pwede naman sanang shortcut ka agad eh. Pumunta na lang siya sa kulungan at pagkatapos ay sharean niya yung jailer. Kaya lang bakit kaya hinayaan ng Diyos na mahirapan sila at ganoon ang maging circumstances? Sapagkat minsan po yung great miracle
nararanasan yun kapag ka may great trials. Kaya nga dapat huwag din natin i-disengage yung sarili mo doon sa medyo nakakatakot na sitwasyon. Minsan, hayaan lang natin sapagkat hindi natin alam kung may plano ba ng Panginoon. Amen. Habang hindi tumitindi yung sitwasyon, yung mga tao parang okay lang. Ngayon si Pablo, yun po ang nakita ko doon sa mensaheng ito. Just don't disengage yourself to any problem, agad-agad. Kasi ganun ang Pilipino, ayaw mo ng problema agad eh. So ibig sabihin, kung may rights ka na ipaglabang ka agad ito, gagawin mo, natural na reaction lang naman ng tao yan. Kaya lang may plano po kasi ang Diyos. Ang isang masarap pag-aralan yung ways ng Diyos. So, sabi ng Isaiah 55, yung devotion natin kanina, for my ways is not your ways, and my thought is higher than your thoughts. Kasing taas daw ang pagitan ng langit at lupa. Yung ibig sabihin, may mga paraan po ang Diyos minsan na hindi natin mautuwakan. But when we stick in the plan of God, kahit minsan may sakripisyo tayo, may suffering, tayo po ay magtatagumpay. Kaya noong sila po ay nabilanggo na at nailigtas, nasyera na yung jailer, buong family niya ay nasyera, na-baptize, ibinalik ulit sila doon sa kulungan. And then bigla na lang nag-declare yung mga nagpabilanggo sa kanyang ilabas na sila. Sa kanya sinabing, sabihin niyo doon sa nagpabilanggo sa amin, sila ang pumunta rito. Kasi wala sila talagang, hindi nila kami dapat diretso na lang na ipabilanggo because we are Roman citizen. Ang ibig sabihin, ang Panginoon minsan ay, yun nga, parang ipinapahiya tayo. But the truth is, no, ang totoo noon, itinataas lang ng Diyos yung kanyang pangalan sa pamamagitan ng ating buhay at ng mga testimony na pwede natin maranasan if we will continue to be strong sa ating pananampalataya. Amen. Maraming salamat. God bless you. Amen. So, before we proceed,